man na isang bunga. Gaglugbo naman ah. Oh, mau na. Ano nakabuok? Mau lagi. Kana. Budako pa man na daw. Ang dako de. Para kana bunga na susupog. Nga sumot mo di makitaan. Lugar na bunga de ay. Buyo. Muli ka ande yo. Guys, sunod na ako guys. Nait lugo. Duha dapat duha mo. Dalawa, babae yun. All they make itulog. You don't know this. Wala. Ito na. Tungsunod na result. Natatakot po ang ating little insoy kapag nagsisigawan. Sumisigaw ang manok. Kapag nag-iiyakan na ang manok mga kabisdak. So ayan na, malalaki na kasi sila kaya na ni Bianan yung 3 na mga chicken ipasok doon sa mas malaki na hawla. Tapos yung 2 is kakatayin daw namin. Si Daddy Insoy naman ay nanguha siya ng mga mais mga kabisdak para aming lagain. Ilalaga namin ang mga mais. Hello guys! Hello pala mga kabisdak. Nakalimutan ni Adjumang mag-intro. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating countryside vlog. And for today's video ay maglalaga tayo ng mais at ayun nga, kakatayin natin yung 2 native manok ni Bianan tapos uulamin namin mga kabisdak. Si Bianan, hindi na siya, ayaw na niya sa mga karne-karne kaya kami na lang ang kakain sa kanyang mga manok. De. Oh. Dami mong dadam. Pasumpan. Papangaarap to. Sumpari da. Ara katikling man dong. Murag blin ay pitso. Diwang man. Diwang man. May tambok. Balwa ba ko ni? Abalda. Usa ka pa makahurot na usa ka kuan. Mura na kanina mo si Zay. Kuan ni Pato. Patani. Nice tikling. Tikling. Nabidya ito no isang mama Insoy na. Bidya. Lahiras mga tiguang datos ato. Itukan. Itok naman. May kasabutong na itok ka. Napapansin din pala ni Salde ang tono ng pananalita ng aking Bianan na yung normal na boses niya mga kabisdak is parang galit na siya. Yung tono ng kanyang pananalita parang galit na pero normal lang yun. Ako nasanay na sinasabihan ko lang sila Salde at Dudong para hindi sila maano ba. Alam mo na. So, eto na, ihaw din pala kami ng mais kasi nami-miss namin yung inihaw na mais. And then, eto na, naglaga din kami ng mais guys. Si Saldi nandoon na sa bahay. Si Dudong at si Little Insoy, nagabike-bike po sila. Si Little Insoy lang pala ang nagabike. Si Dudong yung nakabantay sa kanya. Ako yung nakatoka sa ating mga boiled mais. Alam niyo si Bianan, ang dami na po niyang napagdaanan sa buhay. Kaya siguro ganyan siya. Para siyang matapang siya ba? Matapang na babae. Matapang naman talaga. Matibay. Malakas ang loob po ng Bianan mga kabisdak. Sa dami-dami niyang napagdaanan sa buhay. Nadaanan na niya ang Korean War. Yung pananakop ng mga Hapones. Ganyan. Tapos early namatay ang papa ni Daddy Insoy mga kabisdak. Kaya si Bianan ang nagtaguyod sa kanila. Although malalaki naman yung 4 na kapatid. Last baby kasi yan si Daddy Insoy. Kaya nung namatay ang kanyang papa, si Bianan ang nagtaguyod sa kanya hanggang sa magtapos siya ng kolehiyo. At kung napapansin nyo na si Bianan yung kanyang isang paa is parang pilay siya maglakad no. Dahil nasabugan po yan nung bata pa siya, naglalaro sila ng yung bomba bitaw mga kabisdak. Akala nila wala ng laman, ayun sumabog.
Kaya natamaan yung kanyang leg. Kaya ganyan po maglakad si Bianan. Oh, natapos na. Naluto na pala ang ating nilagang mais. Ayan siya mga kabisdak. Masarap at matamis po ang nilagang mais kapag presko. Freshly picked from the garden. Tapos lutuin mo agad. At dapat kung magluto ka mga kabisdak, sabi tip ng aking Bianan, konti lang yung tubig talaga. Lagyan mo ng asin at konting sugar. Masarap na siya mga kabisdak. Tapos maraming apoy. Dapat maraming apoy, sabi. Dapat kargahan daw ng maraming apoy. At yan. Kung maluto na, haon agad para hindi siya ma-overcook. Marahil nagtataka yung iba, mga bago nating viewers, kung paano namin to ubusin. Ay hindi po namin yan inuubos mga kabisdak. Nilalagay namin yan sa freezer para until next year may makain pa po kami. Dahil once a year lang kami pwedeng magtanim, tuwing spring lang at summer. Ngayon is September naman, taglagas na mga kabisdak. Meaning harvest na po sa ating lahat ng ating mga pananim. And then winter is coming soon. So sa next year na tayo, spring at summer, pwede magtanim ulit ng ating mga mais at iba pang mga pananim. So after ko maglaga ng ating mga mais ay pupuntahan ko si Little Insoy at Dudong. Baka nang ginagawa doon sa may chili farm. Nasa chili farm po sila nagsuroy-suroy. Ano pa na da? Kinuo ka na. Ako radong. Aning ijang kuandong, aning ijang pastilan. Sugot. Di usugot. Mala pangan na lang. Kada kita daw mabait dali. Tana. Bata do. Tana kasi. Ngo. Kasi. Oh, si Uma Magda. Ayan po ang nangyari. Nauna na si Dudong, siya yung nag-drive sa sinakyan kong bike kanina. Ako yung nagtagahila ng host ni Little Insoy. Si Little Insoy, andun na. Chushime! Kinabukasan ay nanguha po ako ng mga baby leaves ng chili para isahog natin yung mga kinatay na manok kahapon ay lulutuin ko ngayong araw. Lulutuin ko ng halang-halang na manok na ginataan mga kabisdak. Ewan ko lang kung mayroong ganyan na recipe sa mga Tagalog. Sa amin sa Bisaya, tinatawag naming halang-halang. So nanguha ako dito ng may ginger kami dito mga kabisdak pero nabalot na sa damo kaya pahirapan po ang pangunguha nito. Naghahanap ako ng yung pangit na ginger, yun ang unahin kong lutuin. Habang naghahanap ako ng luyang pwede kong kuhanin dyan, ay nagchika-chika kami nila Saldi at Dudong. Si Saldi at Dudong nasa bodega, nagpapahinga. Nasa gilid lang kasi ito ng bahay, itong luyahan natin mga kabisdak. So nabasa nila sa FB, may news, balita silang nakita na may isang babae na nakitang patay nasa palayan, ginahasa at pinatay. So ayun na nga mga kabisdak, no? Katakot-takot na ang nangyayari ngayon sa mundo, especially dyan sa atin sa Pilipinas. Alam niyo, ang Pilipinas, maganda siya na lugar, maganda siya na bansa. Ang nakakatakot lang is yung krimen, yung katakot-takot na korupsyon, yung pamamalakad ng gobyerno. Yun ang hindi maganda sa atin sa Pilipinas. Kaya kung ako ang papipiliin, gusto kong dito na tumanda sa Korea mga kabisdak. Grabe, lalo na ngayon, ang hottest issue ngayon, yung korupsyon sa flood control. Kahit alam naman natin na sino ang mga corrupt. Klarong-klaro na kung sino ang mga corrupt pero wala. Hanggang investigasyon lang pero walang nangyayari. Tapos ang kupad-kupad pa ng proseso. Sana maging katulad din one day, sana maging katulad ng South Korea, ang Pilipinas na ang mga publiko, ang mga mamamayan, ang tunay na mga masters, ang mga nasa gobyerno, mga politiko, sila ang nag-serve sa ating mga mamamayan. Ganyan dapat sana mga kabisdak, no? Pero ngayon, iba man ang nangyayari sa Pilipinas. Ang mga mamamayan, mga workers, tayo mga taxpayers, ang ginagawa nilang gatasan. Tayo yung mga puhunan nila para tumaba ang kanilang mga bulsa. Grabe, mahiya naman kayo, oy. Yung topic ko ba, parang ang layo-layo sa ating background. Nagluluto ako dito, nag-harvest ng luya. Pero corruption ang topic, krimen.
Kasi hottest issue siya ngayon sa atin sa Pilipinas, at ako bilang isang Pilipino, of course may pakialam ako kahit na nandito ako sa Korea, kahit nandito ako sa malayong lugar. Dahil kung walang kurap na mga officials, walang kurap na mga nasa gobyerno, wala sanang mag-suffer, walang ganito katulad ni Saldi at Dudong na nagpapakalayo-layo sa kanilang mga pamilya para lang magsuporta, maitaguyod ang kanilang mga anak at yung kanilang kapamilya. Ganun ba? Wala sanang may stress, wala sanang pamilya na mag-broken dahil sa ganun. Dahil hindi naman natin kailangan pumunta, mag-abroad, magtrabaho sa ibang lugar para mag-support sa ating family, di ba? Kung maganda lang sana ang pamamalakad ng ating gobyerno. Opo. Yan ang nakakasad, nakakalungkot na sitwasyon dyan sa atin sa Pilipinas. Yung mga nakaupo sa gobyerno, nakaupo sa pwesto ng mga kurap, ay ang sarap, yung himas-himasin, ang sarap, yung paliguan ng asin ba, tapos ganituhin, i-massage-massage, oo, ganun. Grabe kapal ng mukha nila ba? Tayo nagpapakahirap sa trabaho, tapos sila, umuupo-upo lang dyan, sila yung nakikinabang sa ating mga taxes. Grabe naman, Grabe naman mga buaya yan, So, ito pala, may mga patani tayong manok, pero hindi siya pure na patani, guys. Kasi yung buto lang niya ang maitim. May manok kasi na maitim na galing sa buto hanggang sa mga flesh niya ay itim. Yun ang tinatawag na patani. So, nag-ano lang ako dito, nag-chop-chop ng onions, maraming luya, para talaga matanggal yung amoy, yung langsa ba ng manok, ng karne ng manok. Luya lang ang katapat dyan, mga kabistak. And then, panoorin nyo na lang kung ano ang mga sahog ko. Mag-shoutout muna tayo sa ating mga masugid na kabisdak viewers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta at hindi pag-skip ads sa lahat ng nag-comments, nag-react at nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. Hello kay Ma'am Marichu ng Iligan City. Shout out kay Ma'am Claudine Nosiliado from Los Baños, Laguna. Happy 47th wedding anniversary on September 17 to Mr. and Mrs. Andy Castillo. Greetings from Ma'am Luisa Castillo. Hello kay Sir Neil Kabagting in Taiwan from Pampanga. Happy Fiesta Apo San Nicolas de Tolentino Shrine ng Capas, Tarlac. Happy 21st anniversary to Mr. and Mrs. Cobero. Happy birthday on September 16 to Ma'am Cornelia Villamor ng Bunawan, Davao City. Shout out happy viewing kay Cabeza Hermenegildo family of Aurora Province. Happy birthday to James Sagana on September 15. Hello kay De Guzman family of Binangonan, Rizal. At sa lahat-lahat ng ating mga silent viewers, mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga old ko na viewers na hanggang ngayon, simula noon, last year na tayo nag-start mag-vlog, no? Since last year until ngayon, nandito pa rin sila. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Pagkatapos nating igisa ang ating mga bawang, sibuyas at luya, ay ayan na, isunod natin yung mga chinap-chop. Hinugasan ko na yan mga kabisdak, diba? Minasage ko man yan ng asin para matanggal yung langsa. Hinugasan ko siya, tapos ito na, isunod natin sa mga ating gulay na ba? Yung ating mga panakot. Ayan, tapos halu-haluin, takpan, at kung maluto na malambot na, ilagay yung gata. Basta panoorin nyo na lang. Kung gusto nyo matuto kung paano maggawa ng man to Bisaya na recipe, tawag namin dito halang-halang. Yung halang-halang meaning in Tagalog is maanghang. Sa Bisaya, halang, maanghang. So yan siya mga kabistak. Ang pangpaanghang niya is yung sili, yung pula at green na chili kanina na chinap-chop. Habang nagpapalambot sa ating manok ay nag-reply at nagbabasa pa ako ng mga comments nyo. Minimake sure ko talaga, sinisikapan ko po na ma-replyan ang inyong mga comments sa Facebook or sa ating YouTube channel. Sa Facebook, you can follow me on Facebook, Bisdak in Korea. Ayan siya.
So maraming salamat po sa inyong mga reactions, comments, sa pag-share, sa panonood hanggang dulo na hindi nag-skip ads. Ma'am Teresita Ganal, marami pa kayo na hindi nag-skip ads. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng mga nag-comment, kahit na stickers pa yan, pa-hearts, ano pa, thumbs up, maraming salamat po. Na-appreciate ko po yan mga kabistak. Lalong-lalo na yung mga yung mahahaba ang comment, as in super thank you po dahil naglaan talaga kayo ng oras para lang mag-comment sa ating mga videos. Nakakataba po ng puso at nakakatuwa siyang isipin. O eto na, lumambot na ang ating manok. O the best po gawing halang-halang ang native na manok. Ito is native na manok po ito mga kabisdak. Ayan siya. Wala pala si Little Insoy sa tabi ko kasi nasa school na siya mga kabisdak. Si Daddy Insoy nagtatrabaho sa pension, marami po siyang ginagawa doon dahil maga-blessing na next week. May bago kasing building na kinoconstruct in front of the pension, which is kasama din sa trabaho ni Daddy Insoy ang pag-manage doon. So next week maga-blessings doon. Busy po si Daddy Insoy ngayon. Abangan nyo sa next vlog natin ang blessings ng bagong building. Ayan siya mga kabistak. At si Dudong at Saldi na sa nag-harvest sila ng mga chilies sa ating chili farm. Kaya ako lang mag-isa dito sa video. Medyo boring po ang ating video. Pero maraming salamat pa din. At syempre maraming salamat sa lahat na nanonood ng ating previous vlog. Yung audition day ni Daddy Insoy na marami po ang natuwa sa kanyang pag-practice at sa kanyang pag-audition. As in, pati ako natuwa. Kaming lahat natuwa mga kabisdak sa vlog na doon. sa vlog na yun. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-share. Etong halang-halang na to mga kabisdak, tumitikim lang yan si Daddy Insoy. Palagi na po ako nagluluto ng ganito. Si Daddy Insoy, yung sabaw lang ang kanyang kinakain. Yung nasa paso, yung itim, yun mga kabisdak, yan po ay suso ni Daddy Insoy. Niluto ko sa denjang, soybean paste, yan po ang kanyang ulam. At i-share ko din sa inyo mga kabisdak na ito like mga sauce, spaghetti sauce, lahat-lahat na nasa can or nasa bote kapag itatapon na namin, hinuhugasan muna bago siya itapon para hindi siya mangamoy, para hindi uurin, ganun, para malinis mga kabisdak ang ating basurahan. Mabango sana to kung mayroon pa tayong tanglad, yung lemongrass, wala man mga kabistak. Marami akong mga Pinoy gulay na hindi nabuhay. Unlike last year, marami akong tanglad, marami akong ukura, ampalaya, alubate. Ngayon, wala mga kabistak, hindi po nabuhay ang ating yung nagsidling ako pero hindi sila tumubo, yung ating ukra, malunggay, at yung ating tanglad. So, no choice tayo, no? Meron mang sa online, meron pong tanglad. Hindi lang ako bumibili online ng mga Pinoy gulay, mga kabistak. So, ayun, lagyan natin ng seasoning powder. Syempre, huwag kalimutan ang asin, pampalasa, ganun. Tapos, panghuli kong hinuli ko ng paglagay yung liver para hindi siya madurog. Ayan na, for Saldi and Dudong yan mga kabisdak. Sa amin ni Daddy Insoy ay ito yung sa amin ni Daddy Insoy. Si Little Insoy, hindi ko makain nito kasi maanghang siya mga kabisdak. Bigyan na natin to kina Saldi at Dudong. Medyo mainit na. Hindi pwedeng guys, isang kamay. Siyempre, titingnan natin yan. Hindi na sana ako mag-rice, pero parang ang sarap-sarap na ng sabaw. Uy, ang bango-bango niya mga kabisdak. Kain. Kakain ko na lang ito ha. Nahugas yung akong kanina. Ang cute ng legs. Malambot kasi bata pa to. Dami. Malambot. Masarap. Masarap talaga ako magluto eh. Madami ang binigay ko kay Saldi at Dudong kasi sila yung nagdakip, nagkatay, nagtadtad, naghugas, naghiwa. Ang ginawa ko is nagluto lang ako.
Si Daddy Inso, hindi po yan. Mahilig sa chicken. Hindi po. Si Little Inso nagmana sa kanya. Hindi rin mahilig si Little Inso sa mga manok. Kahit fried chicken pa. Wow, ang sarap ng sabaw. Wow. So yummy. Kain mga kabisdak. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Ingat lahat.